Hello mga ka-fur parents! Siyempre, we're back! I'm your friendly urologist. Namiss niyo ba kami? Ako po si Dr. Joseph Lee. At siyempre, kasama ko na ang sikat. Sikat. Oh. Hello, ako ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan. At siyempre, alam mo naman, Doc Dan, kung meron yan sa tao na usong-uso ngayon, ang sipon ubo, o na hindi nawawala, sometimes it takes a week, no? Parang minsan, parang feeling mo chronic bronchitis na. Eh, meron din pala sa aso at pusa. Yes. Sipon din pala sila. Hindi lang yun. Parang may kaso rin sila. No? Yes. So, similar to the human being, di ba? What are the causes that cause them to have sipon, di ba? Or cold? Sa sipon kasi is yun, as you have said a while ago, is meron din kasi tayong tinatawag na cat flu. Meron din yan sa aso. Pero depende sa environment. Halimbawa, nasa Baguio, Tagaytay, yung mga ganon. Uso din kasi sa mga ganitong panahon ng taglamig yung nati-trigger yung kanilang mga arthritis. May arthritis sa mga Yes. aso, no? How do you know that they have arthritis? Parang sa humans lang din. Ay, Pag ganun. nag-change yung gait nila. Yun. Guys, may arthritis yung aso tsaka Yun. Kennel cough, yung mga ganon. It's the response also to the environment. Maliban dun sa yung climate changes or pagbago ng panahon, di ba? Dogs that are kept well, ito ba yung mga asong parang, di ba, medyo malinis when they are out of the environment they are, or makakahalubilo sila ng ibang aso around the area. Can this make any sense that they can catch cold? Yes, yes. Ang nangyayari is, kapag used to it sila doon sa, halimbawa, malinis na environment, tapos bigla silang pumunta doon sa medyo madumi environment, yung mga dust pa lang, yung mga pollens ng mga flowers is nagkakos din sa kanila ng sipon. Are these pets of ours more prone to contract upper respiratory tract infection? Di ba colds are upper? Yes. Most especially when your pets are not updated with vaccines, kasi depende din sa kung anong makokontract nila, kasi it can be a cause of your sipon is your bacteria and your virus. Kaya the best thing to do is to ipa-update lahat ng mga bakuna, lalo na sa anti-flu, yung kennel cough na tinatawag sa dogs, which is very common sa dogs, tapos anti-flu sa cats. So how do you go about it? Kung alam mo sinisipon, parang feeling mo may runny nose, alam mo yan Okay. sa tao, they tend to self-medicate. Vitamin C, vitamin C0, or kasi minsan tao, di ba, parang sabihin nila, yung alaga ko, yung mga pet fur natin dyan, parang pareho lang yan. So palunukin natin yung tableta ng vitamin C, mainumin natin ng Cap Zero. Diba? Is that right? So, usually sa vitamin C is, it can be naman, kaso nga lang, careful lang tayo mga viewers with regards to vitamin C, kasi some pets have hyperacidity also, and kapag nasobrahan siya, it can cause also yung problem sa bato. Doon siya. And then, Dyspepsia, kidney stone. kung normal lang siya na sipon na response from anything, mawawala naman siya in 1 to 2 weeks. Pero huwag na nating antayin na medyo lumala pa. Ang pwede nating remedy na pwede nating gawin sa bahay is i-steam natin sila. Sa isang sa isang area lang na parang magpapausok ka lang. Or pwede rin yung nebulizer. Yung pang-humans nebulizer is kahit normal saline lang ilalagay mo para mapapausukan. Usually, pag ginawa mo naman, Doc Dan, yan, diba, our pets tend to be very irritated. Yes. Natanggal niya, pinipilit. Okay lang ba yung gano'n? Kaya kailangan talaga is may magre-restrain sa kanya. Tapos may mag-a-assist or may maghahawak doon sa nebulizer. Sa cats naman, minsan ang ginagawa sa cats is kinukulong siya. Parang dinidikit lang yung nebulizer doon, tapos tinatakluban. When I went to other country, ang ginagawa namin doon is kapag sobra na talaga, meron yung sa humans din salinase. Para lang pag nilagyan is mailabas nila kung ano man yung nakabara sa ilaw nila, and then always nalinisan palagi yung kanilang mata
for their eye discharges para hindi lalong ma-irritate yung mata. Yun yung pwedeng gawin. Pero the best pa rin na dalhin sa veterinary clinic. Okay, granting na may sipon, o granting na pina-check ko sa'yo, granting binigyan mo ng antibiotics, yung vitamins, so usually, ilang duration yung mga ganyan? Okay. After giving the medications is dapat after 24 hours to 72 hours is at least yung frequency ng sipon niya in a day is at least meron tayong makikita na nababawasan na siya. Yun. Pero kailangan tuloy pa rin natin yung 1-week medication. Okay. If the duration of treatment of our dogs and cats has been drugged like for a week, diba? Even with medications. So what is there for us to do? Pinigyan nga, pinatingnan ko naman sa'yo. Pero 1 week na may ganyan pa rin. Anong gagawin na? We have to assess again. Kasi akala natin simpleng sipon siya pero very common kasi lalo na kapag hindi updated yung mga vaccines. Very common ngayon, tagsipon is mga viral infection which is nasa hangin lang. Can colds mean a more complicated type of disease? Yes. Or another type of disease besides the simple upper respiratory tract? Yes. So we have to diagnose it kasi minsan akala natin simpleng sipon pero may nakabara palang mga nasinghot siya or may nakabarang mga tumor. Very common din kasi yun. Or pwede siyang fungal infection. Yun siya. Kaya ang ginagawa doon, lalo na kapag ang pets natin is medyo tumatanda na, kailangan ine-x-ray to assess their upper respiratory, even their lungs also, their heart. Kasi pwede din kasing cardio-respiratory din pala yung kanyang So maraming maraming factors. System-related na factors. So, okay, bago tayo magpunto nga sa tip, meron ditong sender sa Anonymous. Kasi daw, thank you Doc Dan for all your explanation. Idol kita mula ng pinapanood ko ang post. So ikaw na. Diba? Sabi ko, tuloy mo lang ang iyong advokasya. Diba? Syempre, Thank you naman. Thank you rin daw sa akin. Nasingit na lang ako. Congratulations and good luck to your show and more power. Diba? Wow! Sikat na. Ikaw na. Diba? Ganun talaga. So yung mga, alam mo na, yung mga gustong mag-follow kay Doc Dan, follow lang. Yung gustong mag-bash, bahala na kayo, follow na rin kayo. Pero, tips sa mga pet owners para makaiwas sa kanilang mga alaga na, alam mo yun, lalo na this holiday season, sa mga colds, sa mga ganyan-ganyan mga sipon. Kasi alam mo naman, yung mga amo, hindi makapakali. Bit yung pati yung mga aso, mga pusa nila, no? Pero sabihin, hindi, okay lang, we put them in their cage, in their nice compartment, do you recommend that? Lalo na, ngayon season, ang dami-daming tao. Yun. Lalo na kasi even yung pagdala natin sa mall, yun. So we have to be prepared din na bakasyon, dinadala natin. Dapat alam natin kung halimbawa yung pupuntahan nating area is masyado ba siyang malamig, kung kinakailangan natin kumutan sila. Halimbawa, yung ating pets is used to it dito sa mainit na lugar, tapos dadalhin mo sa Baguio or dadalhin mo ng Tagaytay. Yun siya. So yung nakikita mo minsan nagwiggle-wiggle kasi na gano'n. Nilalambig. Hindi funny yun. Kasi giniginaw sila. Yun. And then, pinaka-importante pa rin para yung tips lang yung mga yon, pero ang pinaka-the best pa rin talaga na kailangan natin bago natin ilabas yung ating mga pets is or bago natin ipasyal is vaccination. Kasi kahit sabihin natin malinis sa bahay, pero tayo mismo kasi tayo yung lumalabas is pwede kasi tayo mismo yung makakuha at parang carrier tayo at sila yung magiging kawawa. Natin, kinakadol natin. So ayan ang mga tips ni Doc Dan. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Nagpapaalam na mag-subscribe sa aming channel para matuto ng iba-ibang mga tips kung paano alagaan ng tama ang inyong mga pets. Kasama ko po si... Ako ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan. Kung meron kayong matanong, comment, or suggestion, i-post nyo lang yan sa comment section. Walang bashing. No bashing, sabi niya. Sabi ni Small. Diba? Huwag na.
kung natutuwa kayo sa mga komento ni Doc Dan, ano lang, heart. Cardio. At yan ang The Post Pet Lifestyle Channel.